di na po siya nagiging okay. Kasi po madaming beses na po sinaktan ng papa ko yung mama ko. Kung sinasakal po tapos po sinusuntok. Sinusuntok po ako sa tiyan. Sa pagulong ng investigasyon ng Hagonoy Police, lumalabas na noong ika-21 ng Disyembre noong nakaraang taon, nagpasya si Jenny Rose na tapusin na ang pagsasama nila ni Boyet dahil sa ginagawang pananakit sa kanya. Hoy, gusto kayo pupunta ha? Kahit saan pa sa malayo sa'yo! Sige na Michael, bilis mo na, mag-impake ka na. Iiwan niyo ako? Ha? Tama na Boyet, ayoko na! Mag-iwalay na tayo! Tama na, Papa! Ibigay mo si Mama! Pati ikaw na yung isali ka, ha? Hindi na kami kina Lola Dory. Saka na tayo mag-usap. Hindi ka na lasing. Bilisan mo na, dalihan mo na. Halika na. Makikipag-iwalay na daw po siya sa papa ko kasi po palagi po siyang sinasaktan. Tapos po yung papa ko po nagwala po dito kasi nga po naghiwalay sila. Pero hindi raw matanggap ni Boyet ang naging desisyon ni Jenny Rose. Diyos ko, anak! Michael! Hayop talaga yung asawa mong yan! Siya na naman may kagagawa nito! Nay, pwede ba dito na lang kami ni Michael? Ayoko na kasi dun eh. Oo naman, anak. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Boyet? Nagharap rin daw ang mag-asawa sa barangay. Gusto ko lang iuwi ang mag-ina ko. Matapos mong gulpihin ang anak ko, patayin mo muna ako! Aling Dory, kumalma po tayo. Jenny, gusto mo bang balikan si Boyet? Hindi na ho. Huli na itong pananakit niya sa akin. Jenny, patawarin mo na ako. Umuwi na kayo sa akin. Jenny, please. Hindi na. Tulungan niyo naman kami. Pagbawalan mo itong hayop na ito na lumapit sa pamilya namin. Please naman ka. O sige po, i-issue na lang po namin siya ng barangay protection order. Dahil lang gugulo na po talaga, ayaw na pong pagigil. Ang ginawa po ng barangay, kinuha siya. Noon na po, nag-blatter na po sila. Inakala ni Jenny Rose na matatahimik na sila. Hanggang sumapit ang araw ng Pasko at muling nanggulo si Boyet sa mga Lorenzo. Jenny, pwede ba kita makausap? Ano? Hayop ka? Bawal ka nang lumapit sa pamilya ko. Jenny, maawa ka na sa akin. Please, ibigay mo na sa akin tong Paskong ito. Bumalik na kayo sa bahay ni Michael. Hindi na Boyet, wala ka nang asahan sa amin. Kaya pwede ba please, umalis ka na. Diba, pre? Tama na! Huwag ka mo nakikila ba? Talaga ayaw mo tumigil eh, no? Problema mo ah! Ang isawa ko! Jenny, ayaw tumigil yan eh! Balik ka na eh! Umuwi ka na sa bahay! Huwag ka naman gulo! Huwag na, pare! Huwag na kayo sa akin, Michael, please. Please. Uwi ka na! Dadaan muna siya sa bangkay ko. Eh ayaw po namin niyang palabasin. Kasi nga po alam namin na nang gugulo na eh.
hindi po namin pinalabas, ang banta niya, pag hindi mo ako kinausap, bukas ng umaga paglabas mo dyan, papatayin kita. At nang magabi, naganap ang karumal-dumal na krimen. Bali dito sila nakahiga, yung magnanay tsaka yung suspect. Dito yung gusto ng nanay, nakahiga, nakadapa. Dito yung asawa niya. Tapos siya, kasama rin yung suspect nakahiga, si Boyet. Tapos puno rin ng dugo yung damit niya. Then yung bituka ng misis niya, nakasampay sa tiyan niya rin dito na akala namin nagpakamatay siya. Dito siya dumaan. Ito, yung bintana na walang jelo sinato. Dahil sarado yung bahay natin, hindi siya makapasok, pilit siya pumapasok. Bakit mo pinatay ang mag-ina? Sa pagkakadakip kay Boyet, nakakarap siya sa 2 counts of murder, frustrated murder at frustrated parricide. Kasalukuyang nakapiit si Boyet sa Agonay Municipal Police Station. Siya ay nasambahan namin ng kaso na 2 counts of murder, frustrated parricide para dun sa kanyang sugat din dun sa kanyang anak, at attempted murder din dun para dun sa isang baby na na-endanger din niya. Nakapareham ng investigador si Boyet Panzo Na na-endanger at attempted nasambahan namin ang kaso na 2 counts of murder, frustrated parricide para dun sa kanyang sugat din dun sa kanyang anak, at attempted murder din dun para dun sa isang baby na na-endanger din niya. Nakapareham ng investigador si Boyet Panzo. Inaamin ni Boyet ang nagawang krimen. Anya, matinding kalungkutan ang kanyang naramdaman matapos makipaghiwalay si Jenny Rose sa kanya at malayo sa kanyang anak. Sobrang depressed po sa sobrang kalungkutan ko po. Nilalayo po sa akin yung anak ko po, sa akin mag-ina ko. Yun po, sana po hihingi din po ako ng kapatawaran po sa nagawa kong kasalanan sa kanila. Itinanggi naman ni Boyet ang paratang na pananakit sa kanyang kinakasama. Nasaktan ko daw yung asawa ko, pero madam, hindi po totoo yun. Hindi po ako nananakit ng asawa ko. Mahal na mahal ko po yung anak ko sa yung asawa. Giit naman ng mga pulis, may record si Boyet sa barangay ng pananakit sa dating kinakasama. Before that ay madalas na silang mag-away, at accordingly ay nasasaktan ng suspect itong victim. Pero yun nga, may mga report din tayo na pag nakakainom, medyo nagiging violent nga daw itong suspect. Ayon sa mga pulis, matinding galit at matinding selos sa dating kinakasama ang naging motibo ng suspect. Sa aming pag-iimbestiga, si Jenny talaga ang kanyang target. Kasi doon siya galit. Doon siya sa galit sa kanyang common law wife, dahil nga merong anggulo na siya ay nagsiselos sa isang third party. Maituturing ng sarado ang kaso ng pagpatay sa mag-inang sina Teodora at Jenny Rose. Consider na siyang case closed dahil lahat naman ng witness ay talagang siya ang pinipinpoint, at lahat ng recovered pieces of evidence ay tumutugma at nagpapatunay na siya ang gumawa ng krimen na yon. Hanggang ngayong hirap ang pamilya Lorenzo na tanggapin ang sinapit ni Teodora at Jenny Rose. Kung anong ginawa niya sa kakapatid ko, sa pamangkin ko, ganun din po sa nangyari sa kanya. Masama man pong isipin, pero kahit po mamatay siya ngayon, kulang pa po yung buhay niya dahil dalawa po yung pinatay niya. Naghahanap buhay pa po dito sa amin. Yun po ang bumubuhay sa amin, yung mag-ina. O katulad po niya, pinatay niya. Pati po yung anak niya ngayon, saan po, paano po gagawin namin? Saan po kukuha yung pati kinabukasan po ng anak niya? Parang pinatay na niya na din po. Matinding pangungulila naman ang nararamdaman ni Michael sa pagkawala ng kanyang lola at ina. Miss na miss ko na po yung mama ko. Miss ko na din po yung lola ko. Ipapromise ko po sa kanilang dalawa na mag-aaral po ako ng mabuti. Huwag silang mag-alala at hindi naman po namin pinababayaan yung mga naiwan nila. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si Emil Sumangil at ito ang investigador.
nagtatrabaho. Kaya nga, Isang malagim na krimen ang naging laman ng mga balita nitong 20 ng Enero. Agaw buhay ang grade 7 student at 13 taong gulang na si Troy, hindi niya tunay na pangalan. Ang biktima, nakitang nakadapa at duguan sa ikatlong palapag ng Kulyat High School sa lungsod ng Quezon. Nangyari po yung stabbing incident sa isang pampublikong paaralan dito sa Quezon City. Kagad naman po nirespondihan ng ating barangay. Biktima po natin ang handusay sa labas ng room sa 3rd floor. Kung saan doon siya magkakaroon sana ng klase. Ang krimen, nasaksihan ng ilang estudyante. First time na siguro lahat po ng mga bata, yun talaga magiging instinct mo talaga na nagkakagulo ron, nagtakbuhan, natakot. Hello? Nagumpisa sa pagre-report ng isang faculty coordinator ng school na kung saan ni-report niya yung insidente sa kalapit niyang barangay, sa barangay Kulyat po. Maya-maya pa, ang nakakatandang kapatid ng biktima na itinago namin sa pangalang Erica, 14 na taong gulang, dumating na rin sa pinangyarihan ng krimen. Mabilis na pinagbigay alam ni Erica sa kanyang tiyahin ang sinapit ni Troy. Oh, Erica, napatawag ka. Hello, tita. Si Troy po nasa ako sa... Ano? Asan kayo? Dalihan niyo po. O sige, pupunta na ako dyan. Dan! 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 Ano nangyari? Pupunta tayo sa Kulyat ngayon. May nangyari kay Troy. Ano? Oo, halika na. Bilis! 6:30, at tutulog kaming lahat. Yung naiwan doon sa bahay, wala pang pasok. Tumawag na yung ate niya. Sabi niya daw, nasaksak yung kuya niya. Muntik ako hinatay niyon. Kahit hindi ako nakasuot. Kasi sobra, hindi nataranta ako, hindi ako talaga nakasuot. Kasi ngayon ang nangyari, hindi ko inasahan mangyari sa pamangkin ko. Kasi sobra talaga ang alaga ko. Samantala, agad na rin isinakay sa ambulansya si Troy at itinakbo sa ospital. Makaligtas kaya ang biktima sa pingit ng kamatayan? Agaw buhay na isinugod sa isang ospital sa Quezon City ang grade 7 student na si Troy, hindi niya tunay na pangalan. Pagdating sa pagamutan, sinubukang isalba ang binatilyo. Ano nangyari sa kanya? 13-year-old male doc involved po sa stabbing incident. Meron po siyang stab wound sa may left lower chest. Pero sa kasamaang palad, tuluyan siyang binawian ng buhay. Binawian mo ng buhay ka agad. Kasi siguro sa natamo niya nga medyo malalim pa yung saksak. Saka sa left chest, baka natamaan yung vital part niya.
Ayon sa kopya ng death certificate ng binatilyo na ipinakita sa amin ng Quezon City Police District Crime Investigation and Detection Unit o QCPD-CIDU. Hypovolemic shock o matinding pagkaubos sa dugo dulot ng isang saksak sa kaliwang parte ng dibdib ang kumitil sa buhay ng biktima. Yun po ma'am, ang naging cause ng immediate death yung hypovolemic shock. So, yung pagkasaksak siguro sa kanya, kagad na siya binawian kasi vital parts nga po yung kasaksak sa kanya, sa katawan niya po. Kwento ng tiyahin ni Troy na si Esther. Matapos babalitaan na nangyari sa pamangkin, agad siyang sumugod sa paaralan kasamang ama ni Troy. Guard! Asa yung pamangkin ko? Si Troy, asan siya? Ma'am, sinugod na po sa ospital. Hindi na po namin alam kung saan dinala eh. Pero walang makasagot sa kanila noon kung saan dinala ang binatilyo. Pumunta kami kaagad sa school. Hindi kami pumasok sa loob ng school. Tinanong namin yung security guard. Tanong namin, sabi ko, saan na yung anak ko? Ligtas ba yung anak ko? Sabi nila, hindi ko namin alam, ma'am. Tapos, saan hospital dinala? Aywan ko, sabi ng security guard. Hanggang makarating sila sa katabing barangay ng paaralan at doon nalaman kung nasaan sila.